natin ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Syempre, para mabigyan linaw ng lahat ng ito, kung ano ba yung talagang panuntunan, Yan. isang panuntunan, importante Correct. yan Si Secretary John Vic Remulla. Sec, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Doris. Good morning, Robert. Partner, Secretary to, baka mag-request ka pa sa kanya, ha? Easy. Easy. O sige. Una muna. Ayan. Una muna, Sec, ano po ang update? Kasi para nung isang araw na meron tayong item, mahigit 1,000. Libo-libo yung mga nahuhuli. Bakit ganun, Sec? Meron at meron pa rin, no? Oo. Kasi ngayon lang, alam mo, 10 years, 12 years na yung mga ordinance na yan. Ngayon lang pinatupad. Kaya may period of adjustment talaga yan para matuto yung mga tao. Pero I think after 1 or 2 weeks, bababa na yan. Sanay na rin sila. Oo, at ang pinakamarami nga po ay yung mga nilalabas yung ano nga belly button? Pusod. Oo, nilalabas yung Labas puso. Ang pinakamarami yung drinking in public at saka yung mga yung curfew. Yun Ang pa rin pinakamarami po. talaga. Oo. Paano po natin masasawat? Paano natin mapababa? Kagaya nun, yung curfew ng mga menor de edad. Hindi po ba't ang mga magulang din ang dapat may responsibilidad tungkol dyan? Tama po yan. Kasama po sa pagsundo sa kanila sa presinto, pinapangaralan yung mga magulang. So, tingin ko naman, matututong sumupot sa batas yung mga magulang at saka mga bata at may halong takot na rin yan. Hindi naman kami nananakit, pero magkakaroon sila ng record sa juvenile nila. So, iiwasan din natin yan para sa kanila. Tsaka natututo na, kumukunti na. Kung napapansin nyo, kung naglalakad sa mga naglalakad sa restaurant, Oo. halos wala na kayo nakita nagiinuman ngayon, pakunti na. Tsaka yung mga batang makukulit, yung mga geng-geng, bumabalik na rin sa mga bahay nila na maaga. Opo. Mabuti naman. Sec, yung isa lang na na-mention ninyo na hihingi kayo ng sorry, doon kay tatay na naghahalo ng semento. Ano bang panuntunan talaga natin pagdating dyan sa shirtless po na yan? Yung shirtless kasi, may kita, part of our campaign for civility. Pwede naman magsando. Pwede naman, di ba? Pero nagkamali kami dyan kasi naghahalo siya ng semento. Oo. Nagtatrabaho siya sa tapat ng bahay niya. So, para sa kanya, kahit sa tapat ng bahay niya yun, sa labas yun sa public code, hindi ako nakapagbigay ng instructions naman na mabuti. At di ko naklaro sa mga arresting officers na there should be a little bit of leeway. May compassion naman tayo dyan. Kung nasa tapat lang ng bayan, nagkatrabaho talaga. Napakainit naman talaga ngayon. So, Oo. ako hindi klaro yung instructions ko. Doon ako nagkamali. So, hihingi ako ng paumin sa kanya. Pupuntahan ko siya personal. So, hindi na po mangyayari yung ganong klaseng medyo pagkakamali sa implementasyon po ng inyong polisiya? Well, nagkaroon kami ng command conference kahapon at ni-reiterate ko na yung mga ganyang klaseng bagay, pinapalagpas yan. Kasi alam mo yung mga nanguhuli dyan, yung mga bagong pasok sa pulis, yung mga junior. Medyo ganado pa yung mga yun Opo. Medyo ganado pa, di ba? Yung mga 20, mga katapos kakapasok lang. So, may pinapatunayan pa sila, medyo bibo. Yung ganyan kasi through experience, matututunan na din nila yan kung paano magandang gawin. Kumbaga ang sabi hulihin ang mga walang damit. Sige, basta lahat ng walang damit, hulihin natin. Kahit ano pang dahilan yan. Natira di ba? Walang paliwanag. Walang paliwanag Pero mahanga ka rin naman sa kalsada nung nagbigay ako ng directive. Talagang in full force ginagawa Tama talaga din naman. Tama naman. ng mga pulis natin. Opo. Pero the good outweighs the bad heavily. Mas maraming magandang naidulot. Opo. Sec, alam natin na hindi naman talaga sa DILG nang galing itong kautusan na ito. Kumbaga may kanya-kanyang ordinances. Yung mga bawat LGU. lokal na pamahalaan na ipatutupad lamang po. Pero how do we address yung sinasabi nila na, anti-poor naman yung pinagagagawa nyo na yan? Bakit kami ang pinagtitripan nyo? Ba't si Harry Roque hindi nyo iuwi dito? Bakit si Atong Ang hindi ninyo hulihin din? Well, there are a lot of critics everywhere.
Sa amin, pinapatupad lang namin yung batas. It applies to everyone. Ang anak ko, 17 anyos. Pag ayan, nasa labas mahuli, talagang ako pupunta sa presinto para kunin siya. Walang exemptions dito. Kung taga Forbes Park ka man o taga Caloocan ka, basta sa labas ka, alas 10, uhulihin ka. Okay. Hindi anti-poor yan. It's pro-civility. Yung nagiinuman sa kalye kasi ang daming masamang naidudulot yan eh. Andyan yung sexual harassment, andyan yung physical injury, andyan Correct. ang pati yung in-house sexual assault. Diyan nangyayari yan. Uuwi yung isa sa kanilang lasing. Alam mo, isa sa pinaka-nakakalungkot sa atin dito, yung mga buhay ng mga OFW eh. Kasi madalas, pinagkakatiwala lang yung mga anak nila sa mga kapag-anak. Ay, totoo yan. When you are drunk, the lines are blurred. Kaya napakaraming kaso natin ng rape and sexual assault to minors. Oo. Dahil sa mga lasing na pag-uwi, iraraos nila sa unang makikita nila. O, kaya So, yung nga mga ganyang po. bagay, Oo. we hope to address it na mabawasan yung nila, yung mga kaso ng ganyan. Opo. Nakakaawa eh. Kasi ang pinaka-nakakaawa dyan, the kids, yung mga minor de edad, they don't want to report it. Nalalaman na lang namin after a while. Yung nagsasabi sila sa mga kaibigan, ang kaibigan nagsasabi sa teacher. Oo. Doon lang lumalabas yan. But it happens more often than we think. Ano yung prevalent yan. And most often, galing yan sa inuman yung nakakatanda. Okay. Oo. Sek, saan po i-detain yung mga nahuhuli ninyo? Dati kasi nung ginawa yung programa na yan, sa mga covered courts dinala? Ngayon din, ganun Yes. din po ba? Kaya ngayon, ganun rin ang ginagawa. Kung may covered courts, doon dinadala. Kundi sa presinto, doon lang dinadala lahat. It's oo. proven effective. Maraming in the last 2 weeks, focus crimes have gone down. Bumaba ang physical injury, bumaba ang homicide, bumaba ang carnapping, bumaba ang shoplifting. Kasi yung mga bata, yung mga geng-geng na yan, Oo. ang ginagawa nila, pag may delivery sa mga mini-mart, pag may delivery sa mga dali, pag may delivery sa angkol dyan, sinasabayan nila yan. Habang nag-deliver yung goods, nag-pack yung mga empleyado, papasok yan sabay-sabay, hindi mapigilan. Ito ng modus operandi nila yan. So, Style ngayon, nila. nababawasan na yan. Oo. Ay yung mga small crimes lead to big eh. Pag natuto yung mga bata na magkrimen ng maaga, Oo. habang tumatanda yan, nagiging mas sophisticated ang crimes sila. Nag-uumpisa yan sa shoplifting. Diba? Nag-uumpisa yan sa yung nangaagaw ng bisikleta. Ayun. Uuwi yan sa drugs. Uuwi yan sa homicide. Uuwi yan sa murder. Uuwi yan sa sindikato. Oo. Kaya kami, habang bata, doon naman kayo sa bahay. Diba? Yung mga parents should have responsibility also. But it is our social obligation to bring them back to their homes. Doon muna sila sa bahay nila. Sek, paano yung mga bata, hindi lang bata, medyo yung mga hindi na, yung talagang talamak na mga gumagawa ng krimen sa kalsada, yung inaakyat yung mga delivery truck. Yung matraffic ka lang ng Yan. konti, Oo. tapos, Yan. ayan Yan na, ang next road 10 usually, marami. Kaya nga eh. Alam mo, ang Safer Cities Initiative is not a one-time deal. So every month, may bago kaming initiative na ilalabas. Ito muna. Kasi mahirap kasi yung buong booklet itapon ko sa mga polis eh. Tama Wala ka naman. hindi na magawa, di ba? Oo. So ito muna, i-perfect muna nila to. Then the next one, yung mga, yung nightlife natin, yung mga tourist spots, nightlife, gagawa rin kami ng initiative para dyan, para mas-safe yung mga lumalabas. Siyempre, kung may anak ka, Oo. na nagde-date, Oo. gusto mo naman na uuwi sila ng maayos. So, Correct. gagawa rin kami ng Safer Cities Initiative dyan, tungkol sa nightlife, sa noise pollution, dyan sa mga batang nasa labas na umakit ang truck, yung naguhugas ng alam mo yung naguhugas ng pagdating na rainy season, maghuhugas ng bintana yan. Ay, oo. Sabi kung hindi ka magbigay, tatadya ka yung kotse mo, tapos tatakbo. Correct. So yung mga yan, titigilin rin namin yan. It's time to take back the streets, di ba? Ano na to anarchy na kung mga bata hindi talaga sumusunod Dapat maturuan Ito na sila. actually anti-poor. It's pro-civility.
Correct, People have to be correct. more civil and it's anti-anarchy. Dapat may alam silang batas. Opo. Oo. Yung mga yung mula sa bangketa, partner, sa island, Aha. nandoon sila, tapos biglang tatalon Aha. sa harapan ng isang sasakyan, Aha. tapos magpapanggap na nasagasaan sila. Nasagasaan, di ba? Tapos bayaran Wala niyo kang ako. dashcam, kawawa ka. Oo, paano yun, Kaya Sek? yun yung mga bagay yun. Susunod na ka ngayon. Kung nakatambay yung mga batang ganyan, hinuhuli ka agad yan. Ayun. Diba? So, Ayun, yung tama. ganyan, mababawasan talaga yan sa ginagawa namin. Okay. Hopefully, we can reclaim sanity and we can reclaim civility in the streets after 1 or 2 months. At actually, 3 months ang target namin eh. Oo. For people to learn, for people to avoid, for parents to take responsibility, for children to know the law, for people not to drink on the streets. And yung mga bagay na ganyan, these are small steps lead to bigger improvements for quality of life in the cities and the country. Ayan. Harinawa ay magtagumpay ang inyong programa na ito, Sek. Maganda yun Oo, eh. syempre pa dapat kailangan ng kooperasyon at suporta. At dapat talaga may disiplina tayo Correct. pagdating sa lansangan. Ano. Sek, isa pa Salamat po, itong kay naman, eto medyo mainit ulo ko dito Bakit ba, partner? Itong dati mong kumpare. Sinong kumpare ko yan? Kay dating Secretary Harry Roque, sumagot na naman sa inyo, Sek, sabi niya, "Don't you dare arrest me." Meron sabi pang niya ganyan? ganun, gumagan. Ganyan talaga? Parang ang laki na nga na kinakaharap mong kaso dito, tapos minamaliit mo pa yung mga opisyal ng gobyerno natin. Kaya nga, Anong take tingnan natin mo. dito, Secretary? Magpupost ako mamaya, lalagay ko, "You're not my spunky." Easy. Hindi na, narinig mo, tingnan mo, ang lakas ng tawa ni Sek. Oo. So, yung mga ganong bagay. Iuwi nyo na nga yan, Sek. Kaya nga. Malapit na. Hindi na namin yung red notice. Pero, alam mo si Harry, nakakatawa yan eh. Kaibigan ko yan dati pa. Opo. Dati pa. UP pa lang, kaibigan ko na yan. Yung mga ganyan bagay, hindi ko naman minamasamayan. Actually, kung mag-aasaran kami niyan, talagang sukdulan na eh. Oo, Kaya yung mga maganda. ganyan, hindi namin pinapersonal yan. Okay. Pero, Hulihin nyo na. Sek, hulihin nyo na daw, sabi ng partner ko. Namimiss na siya ni Mr. Supranational. Easy. Anong oras na? 8:46, Sek. Maraming salamat po. Ay, napaka-busy ni Secretary. Maraming Pero napatawa mga ganap. natin Kaya, ngayon. at least Napatawa kahit pa natin. paano, makapag-chill Oo. ng konti. Eh, ang dami niya ding hinahanap eh. Kaya nga. Meron ka pang atong-ang na hinahanap. Ito rin ba, Sek, Sige ba? malapit na? Mahuli? Di ba namataan daw si Atong Ang? Namataan pero di namin naabutan. Pero makukuha rin namin yan. Hindi kami tumitigil. Okay. Yan ang Sige. pangako ng Secretary natin. Sek, Correct. maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Maraming Sek. salamat, Robert. Maraming Doris. Ingat kayo. Ingat Thank din you po po. kayo. Mabuhay. Si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Kabig tayo